ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ngayon ay ang running debate proposition sa programang Ang Dating Daan. Halina at atin ang panoorin. Magandang gabi po. Si Mrs. Sosa po from Cavite. Ayan, ano po ang paniniwala natin? Si Cristo po ay Diyos. Siya po'y Diyos. Yes. Ano pong batayan? Kasi si Cristo lang ang naakyat sa langit. Wala pang taong naakyat sa langit. Kahit ang tinatawag nilang sugo ng INC, hindi pa nakakayat sa langit. So, si Kristo na ating Panginoong Diyos. Thank you. Maraming salamat po. Thank you very much po sa inyong tawag. Miyembro ng Spice Girl. Kumanta kayo sa mga INC pag tawag nila. Kayo naman ang tututulan nila. Diba? Sige, mga taga-INC, kahit si Kabularan. Sige na, Kabularan. Pwede ka sumali rito. Okay, sa akin paniniwala, ay tao siya. Sa akin ang nakakagisnan kong yung reliyon yung aming Panginoon. I think Jesus Christ is God. 3 persons in one. So, Christ, God the Father, God the Holy Spirit. So God the Father is God. So they're one. So it follows na He is God. Si Kristo ba ay tao o Diyos? Hello, magandang gabi po. Magandang gabi sa'yo, kapatid. Ano yon? Manny po Yuson po ito. Opo. Kasi sabi nyo, si Cristo hindi tao. Eh, ang paniniwala ko po, siya po yung tao. Mahina lang eh. Bigyan niyo po ang batayan niyo, kapatid. Kasi, ang paniniwala niyang si Cristo na tao, eh, nakalagay sa talata. Pakibasa lang po sa 1840. Pakibasa raw sa 1840, kapatid na Willie. Ito po ang sinasabi sa talata. Tatapot ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ano po ang sasabi niyo raw, kapatid? Sasaysay na siya ng katotohanan, siya tao. Ano pa ang dapat sasabihin doon? Hindi ganoon, kapatid. Mamaya, pag-uusapan po natin yan. Siyempre, yung batayan nyo, hinihingi namin. Pero, pag-uusapan po natin yan dahil meron pa rin pong ibang tatawag. Hindi ko naman basta masasagot agad ngayon yan. Pagbibigyan muna natin yung ibang tatawag. Okay, maraming salamat po. Walter Aseñas ng Valenzuela, ex-Catholic. Brother Joseph. Good evening. Sa inyo lahat yan, Ang paniniwala ko, si Kristo yung Diyos talaga. Kasi, nagkatawang tao siya eh. Ibig sabihin, hindi siya Diyos, di ba? Hindi siya tao. Nagkatawang tao nga eh. Saka, nakitulad siya sa tao. Ibig sabihin, hindi nga siya tao, di ba? Kitulad sa tao eh. At inubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Talagang Diyos siya, di ba? At parang ganito, Brother Joseph, Iyan natin kila Bularan, Si Bularan, nagsuot ng piloka. Ibig sabihin, nakitulad siya sa taong may buhok. Pero maliwanag, kalbo siya eh. O, di ba? At ito pa, Brother Joseph, ito pa ha? Itong si Paul. Ha? Si Paul. Kita mo si Paul, nag-anyong toko. Pero maliwanag, hindi siya toko, tao siya. Yun lang, Brother Joseph. Kayo ha? Nagpapakabait na yung mga toko mga toko. Yung tao, hindi na nga kumikibo eh. Umiiba na nga sila eh. Ayaw na nga nilang banggain si Brother Eli. Kayo naman sinisilihan nyo pa. Sige, okay lang yan. Yan yung
itinuro sa amin nung bata pa kami. Siya ay kasama sa Divine Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Siya yung the Son, God the Son. Si Kristo ba ay tao o Diyos? Kunin natin muna si Antonio Bautista ng Pandakan. Isa pong Katoliko. Magandang gabi po. Hello, magandang gabi po sa inyo. Ano po ang ating paniniwala? Diyos po. Kasi wala naman pong Diyos na bugtong na anak, tao eh. Di po ba? Eh wala pang nakaakyat sa langit kundi ang kanyang bugtong na anak eh. Remedios Ponce ng Paranaque, freelancer. Magandang gabi po. Magandang gabi. Hello, Aling Remedios. Yes, ang paniniwala ko, si Kristo ay Diyos na nagkatawan tao. Siya'y Diyos sapagkat siya'y nagkatawan tao lamang. Siya yung Diyos, siya yung berbo, siya yung salita ng Diyos na nagkatawan tao, makakita siya rito sa mundo. Pero hindi siya isang aktor, ha? Siya'y umakto na tao para ipakita sa atin kung ano ang berbo. Okay. Sige po. Maraming salamat, Mrs. Ponce. Si Adrian Torres ng Taguig. Isang nagsusuri. Adrian, magandang gabi. Adrian, hello? Hello. Adrian Torres, last Hello. call. Hello? Hello, magandang gabi. Anong paniwala natin? Base sa nakasulat sa Biblia na si Kristo ay Diyos ayon sa Filipos 2:5. So, kung gagamit ka lang ng konting logic, kailangan maniwala ka ng si Kristo Jesus ay isang Diyos, no, base sa Filipos. At saka yung mga naniniwalang si Kristo ay pure na tao, siguro na pinakamangmang na tao sa lahat. Dahil malinaw naman na nakasulat sa Biblia. Kaya kay kabularan dapat mahiyahiya naman kayo lumabas sa ere, no, para ibandera ninyo sa inyong mga programa itong mga pinagsasabi ninyo. Tsaka ito para kayong mga Pharisees nung unang panahon, naniniwala na si Kristo tao. O sino man nagpapatay sa Panginoong Hesus? Yung mga taong naniniwala si Kristo ay tao. Kaya dapat na dapat sa inyo yung mga kaganapan sa buhay ni Kristo. Yun lamang po. Maraming salamat. Okay, ayan. Paniniwala ni Marcelino Dalot, si Kristo ay Diyos. Las Piñas, isang ex-INC. Magandang gabi po. Magandang gabi uli sa inyong lahat dyan. Ang paniwala ko kay Kristo, Diyos. Kasi nabasa ko sa Mateo. Hello? Opo, on air po. Sa Mateo na mayroong mabasa dyan na wala pang taong nakakita sa Diyos, kundi ang galing sa itaas. At saka sa Tito 2:13 mabasa rin na si Kristo Diyos. At saka unang Juan 5:20 mabasa rin na si Kristo tao, si Kristo Diyos. Sa wala talagang sila si Ramil kababayan ko yan, si Buhano yan eh. Wala, hindi na talaga ubra yan sa debate kay Brother Eli. Yun lang. Okay, thank you po. Buena ng Las Piñas din. Isang iglesia ni Kristo. Tao raw si Kristo. Magandang gabi po. Magandang gabi po, brother. Opo, ano po? Kasi po, sa paniniwala ko po kasi si Kristo ho tao eh. Kasi po may mababasa po tayo sa Bible kasi ang Diyos mapinibughuin saka hindi po nakikita kasi espiritu siya. Kung tao kung Diyos po si Kristo, ba't natin siya nakikita? Ba't nagkaroon siya ng buto at kalaman? Okay. Wala na po. Opo. Thank you. Siguro, pwede na nating ibigay kay Brother Eli para sa ating conclusion ng ating running debate sa ating proposisyon na si Kristo ba ay Diyos o tao? Si Kristo ba ay tao o Diyos? Opo. Ha? Yan po proposisyon natin. Tatanong ko sa'yo, meron bang tao na hindi nagsisinungaling? Wala. Si Kristo ba nagsinungaling? Hindi. O, meron bang taong hindi nagkakasala? Wala. O, si Kristo ba nagkasala? Hindi. O, gago ka pag sinabi mo hindi siya tao. Pag sinabi mo siya hindi... Strike one. Wala pang sitwasyon. Wala pa. 1 point. Pero, Di ba? Pagka pinag-alinlanganan mo na siya ang tao, sabi ng Biblia, walang tao na hindi nagkakasala. Walang tao. Pag ang Diyos ang nagsabing wala, talagang wala. Ba't mo sasabihin tao si Kristo, hindi nga siya papasok sa kategorya? Dahil
lahat ng tao nagkakasala. Basa, 8 ng unang hari. Talatang 46, ang sabi po sa talata ay ganito, kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala. Yan, walang taong hindi nagkakasala. Pag ang Diyos na nagsabing wala, wag mo lalagyan. Wala nga sabi ng Diyos eh. Kahit ba matuwid, nagkakasala pa rin, kapatid na Willie? Sabi po sa 7:20 ng Ecclesiastes, tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ayun, sabi, maliwanag yan, Ecclesiastes 7:20. Walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Therefore, kahit pala matuwid, nagkakasala pa rin. Kagaya yung sinasabi nila, si Maria raw hindi nagkasala. Mali yun. Nagkasala si Maria dahil tao yun eh. Di ba, kapatid na Josel? Miski mga apostol, umaaming nagkasala sila eh. Di ba? Pakinggan nyo sa unang Juan 1:8. Ganito po ang sinasabi po sa talata sa unang Juan 1:8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kita mo, magsabi ka lang na wala kang kasalanan, kasalanan eh. Dahil walang taong hindi nagkakasala, kapatid na Josel eh. Ngayon, mayroon bang taong hindi nakakapagsinungaling? Pakinggan nyo sa Roma 3:4. Sabi naman po sa talatang ito'y ganito, wag nawang mangyari, oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Tatapwat ang bawat tao'y sinungaling. Kita mo, bawat tao sinungaling, sabi ng kasulatan. Merong 1 o 2 o 3 pagkakataon ang tao'y nakakapagsinungaling, kapatid na Josel. Even na ang kanyang gusto'y wag siyang magsinungaling, nakakapagsinungaling pa rin siya under the force of circumstances. Kagaya na nangyari sa Apostol Pedro. Nakapagsinungaling siya, di ba? Ipinagkaila niya pa ang ating Panginoong Jesus. Kaya, yung salita sa Biblia, walang taong hindi nagkakasala, tapos walang taong hindi nakakapagsinungaling, ay walang makakatutol doon kahit sino. Subukan tutulan ni Bularan yan. Mapapahiya siya pag sinabi niya hindi siya nagkasala, kapatid na Joseph. Opo. At mapapahiya siya pag sinabi niya hindi siya sinungaling. Di ba, no? Tama yan. Papatunayan ko, sinungaling nga siya eh. Tinuruan niya pa nga si Ber magsinungaling. Di ba, no? Bino mo dati ng sinungaling si Ber, dinagdagan niya pa. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Eto, si Kristo ba nagkasala o nagsinungaling man lang para sabihin mo siya'y tao? Sabi kasi walang tao na hindi nagkakasala eh. Ay pakinggan nyo sa isang talata. Sabi po rito sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2. sa 2:21 patuloy, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Kung totoo yung sinasabi ng Biblia na walang tao na hindi nagkakasala, the inevitable conclusion, si Kristo hindi tao. Dahil siya hindi nagkasala, kapatid na Joseph. Opo. Di ba? Di ba? Walang taong hindi nagkakasala eh. Nagkasala lahat ng tao sa harap ng Diyos eh. Nagkakasala eh. Si Kristo hindi. Hindi siya tao, kapatid na Joseph. Ganun nga po yun. Ngayon, meron pang isa na dapat maintindihan ng ating mga kababayan. Sinabi ng Diyos kay Solomon na walang magiging kasing talino niya eh, bago siya o pagkatapos niya. Pakinggan nyo sa isang talata ng kasulatan. Sabi po yan sa unang hari, sa aklat po ng unang hari sa 3, at ang talata po ay 12. Narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso, na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo, o may babangon mang sino man pagkamatay mo. Aba, wala palang magiging mas pantas kay Solomon, kapatid na Josel. Pantas sa puso at matalinong puso, bago siya o pagkatapos niya. Wala niyan. Wala po. No? Tanong ko sa'yo, sino mas pantas? Si Solomon o si Kristo? Si Kristo po.
Walang duda yon na mas pantas si Kristo. Pag pinapatak mong tao si Kristo, lalabas sila naman yung sinabi ng Diyos na yan. Kapatid na Josel. Oo. Dahil sabi ng Diyos kay Solomon at alam mo naman ng Diyos kung magsalita, totoo di ba kapatid na Josel? Tama po yun. Sabi ng Diyos kay Solomon, wala nang gaya mong lilitaw pa bago ikaw o pagkatapos mo na pantas sa puso at matalino. Si Kristo mas pantas kay Solomon. Si Kristo mas matalino kay Solomon, mas pantas sa puso. O anong konklusyon niyan? Tama yung sabi ng Diyos, wala nang lilitaw na gaya ni Solomon. Diba? Sapagkat si Solomon tao, pero si Kristo'y hindi. Diba, kapatid na Joseph? Opo. Pero pag sinabi mo si Kristo'y tao, masisira yung unang Hari 3:12. Diba? Alam mo, kapatid na Joseph, Opo. Kung sabihin ng iglesia ni Manalo yan, yun daw kalikasan ni Kristo. The nature of Christ. Doon pa lang mali na sila Bakit po? Hindi kasi sakop ng kalikasan si Kristo Ayun. Diba? You cannot prove from the Bible na si Kristo ay sakop ng kalikasan para tawagin mong ang kalikasan niya. Mabuti pa siguro ang mas magandang gamitin ang kasyangaan niya. His real being. Pero hindi yung kanyang kalikasan. Tanong mo ngayon kapatid na Romy, ginagamit nila yung salitang kalikasan ni Kristo. Diba? Ginagamit po yan. At yan ang sinasabi nila, ayun talaga likas, tao. Alam mo, yung likas kapatid na Josel, hindi a-apply kay Kristo yan Bakit po? Dahil lang Panginoon Kristo wala pang nature umiiral na Diba? At yan makukuha mo sa pagtuturo ng Biblia. Totoo yung sinasabi ng mga tumawag sa atin na may nababasa. Sabi ng Panginoong Jesus, bakit ninyo ako pinagsisikapang patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan? Yun ang itinuro sa kanila Tao raw si Kristo. Kaya nga meron laman at meron buto. Tama yun alam mo kapatid na Josel, yung anghel na dumalaw kay Abraham, may laman at buto rin yun Pero hindi ko may laman at buto, tao. Patunayan nga natin kapatid na Willing, yung dumalaw kay Abraham na anghel may laman at buto. Pakinggan nyo. Ganito po ang sinasabi dito po sa aklat ng Henesis sa 18 at ang talata po ay 1 patuloy. At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong ensina ni Mamre, habang siya nakaupo sa pintuan ng tolda ng kainitan ng araw. Hindi malikmata yan, kapatid na Willie, kainitan ng araw yan, kapatid na Joseph. Napakita sa kanya ang Panginoon sa punong ensina ni Mamre. Tuloy. At itiningin ng kanyang mga mata at nagmalas. At narito, 3 lalaki ay nakatayo sa tabi niya. At pagkakita niya sa kanila. Nakita ba? Nakita po. Tuloy. Ay tinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda at yumukod siya sa lupa. Ano nangyari? At nagsabi, Panginoon ko, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ipinamamanhi ko sa iyo na wag mong lagpasan ang iyong lingkod. Itulot mong dalhan kayo rito ng kaunting tubig at maghugas kayo ng inyong mga paa. May paa ba? Meron po. Tuloy. At magpahinga kayo sa lilim ng kahoy. At magdadala ako ng isang subong tinapay. At inyong palakasin ang inyong puso. May puso ba? Meron po. Tuloy. At pagkatapos ay magsipagpatuloy kayo. Yamang kayo na parito sa inyong lingkod. At nagsipagsabi, mangyari ang ayon sa iyong sinabi. Pumayag na dalhan ng tubig, pakainin, kapatid na Joseph? Apo. Tuloy. At si Abraham ay nagmadaling napasatolda ni Sarah at sinabi, maghanda ka agad ng 3 takal ng mainam na harina, iyong tapayin at gawin mong mga munting tinapay. At tumakbo si Abraham sa bakahan, at nagdala ng isang bata at mabuting guya.
at ibinigay sa alipin, at siya'y nagmadali upang lutuin. Tuloy. At siya'y kumuha ng mantikilya at ng gatas, at ng guyang niluto niya, at inihain sa harapan nila. At siya'y tumayo sa siping nila sa lilim ng punong kahoy, at sila'y nagsikain. Kumain ba yung anghel, kapatid na Diyos? Kumain po. May laman bayat buto? Opo, Brother Eli. Ay kung walang laman yan, makikita ni Abraham, may lulutang-lutang yung tinapay. Di ba, no? Opo. Ngayon, ang katunayang may laman yan at buto, nung yan ay mag-proceed na sa Sodom at Gomora, pinagtangkaan pang gahasain niya nung masasama roong kapatid na Willie. Opo. Tuloy natin ang basa. Ganito po ang sinasabi naman sa aklat pa rin po ng Henesis. Ito po'y nasa Kapitulo 19. At ang talata po ay 1 patuloy. At nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim. At si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma. At sila'y nakita ni Lot at nagtindig upang salubungin sila at iniyukod ng mukha sa lupa. At nagsabi, "Ngayon nga, mga Panginoon ko, ipinamamanik ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng inyong lingkod, at kayo'y matira sa buong magdamag, at maghugas ng inyong mga paa, at sa madaling araw ay magsipagbangon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad." At kanilang sinabi, "Hindi, kundi sa lansangan mananahan kami sa buong magdamag." At kanyang pinakapilit sila, at sila'y nagsiliko at nagsipasok sa kanyang bahay, at sila'y kanyang pinaghandaan at ipinagluto ng mga tinapay na walang lebadura at nagsikain. Katabot bago nagsihiga, ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan, sa makatwid bagay ng mga tao sa Sodoma, na mga binata at gayon din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot. At kanilang tinawagan si Lot at sinabi sa kanya, "Saan na nga roon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila." Gusto nila sipingan, ano, kapatid na Willie? Opo. Yung kilalanin kasi dyan, sisipingan nila yan, eh. Opo. At nilabas sila ni Lot sa pintuan at isinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, "Ipinamamanik ko sa inyo, mga kapatid ko, na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Narito, ngayon, may dalawa akong anak na babae na hindi nakakakilala ng lalaki. Ipinamamanik ko sa inyo na sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang magalingin ninyo sa inyong paningin. Huwag lamang ninyong gawa ng anuman ang mga lalaking ito. Yamang sila'y nangasa silong ng aking bubungan." Hindi. Meron laman at buto yan. Mga anghel yan, ano, kapatid na Willie, ano? Opo, Brad Eli. Hindi tao yan. Opo. Anghel pa rin yan. Anghel pa rin po. Oo, di ba? Ang ibig ko lang sabihin, hindi ko may laman at buto, tao na. Ang anghel pwedeng kumuha ng laman at buto at magpakita sa anyo ng isang tao, kapatid na Willie, di ba? Opo. Ganon din naman ang nangyari sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi sa 1:1 hanggang 14, ang San Juan, nang pasimula siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Pasimula pa pala, nasa Diyos na yan, kapatid na Willie, yung verbo, no? Opo. O anong sabi pa? Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Ba? Yung pala lahat ng bagay, kasama na ang mundo, universo, si Adan, si Eva, lahat ng bagay, ginawa sa pamamagitan ng verbo, ano? Opo. At ano sabi? At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Aba, nung gawin pala lahat ng bagay, nandun na siya. Ano, kapatid na Willie, no? Opo. Sinasang-ayunan ba ng Biblia yan na yung verbo na yan, nandoon na nung gawin yung lahat ng bagay at walang magagawa kung wala siya? Pakinggan nyo sa Kawikaan 8:22, mga kababayan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad,
bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula. Bago nalikha ang lupa, ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang si maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas. Nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa sipingan niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Ando na ba siya, kapatid David? Nando na po, Brother Eli. Oo. Nailabas na siya bago palikhain ang lahat ng bagay, no? Opo. Yan yung verbo na sa ibang panig ng Biblia ay tinatawag na karunungan, kapatid na Willie, ano? Opo. Ngayon, ano nangyari dyan sa verbo o sa karunungan na yan? Sa 1:14. At nagkatawang tao ang verbo. Ayan. Alam mo, tinututulan nila yung deklarasyon na yan na nagkatawan tao ang verbo eh. Paano pong tutol? Hindi, naging tao raw. Was made flesh, sabi nila. Pero may mababasa tayo talaga sa Biblia ang patutuo na nagkatawan tao lang yan. Hindi naging tao, kundi nagkatawang tao. Nandoon sa unang Timoteo 3:16, kapatid na Willie. Ganito po ang sinasabi naman po sa talatang ito. 3 at 16 ng unang Timoteo. Ganito po ang banggit dito. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman. Ano sabi, kapatid na Willie? Nahayag po sa laman. Ayun, nahayag sa laman. Paano sa English yan, kapatid na Joseph? Ganito po ang mababasa. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Manifest in the flesh. Opo. Nagkatawan tao nga ang ibig sabihin, ano? Opo. At yung nagmanifest na flesh na yon, yun din yung justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Sino ba yan? Yan po ang Panginoong Jesucristo. Oo, siya lang naman yung tinanggap sa itaas sa kalwalatian, di ba? Opo. Kaya si Kristo yan, nagkatawan tao. Kaya may mababasa talaga mga iglesia ni Manalo na tao. Eh kasi nagkatawan tao eh. Eh alin ang tao? Eh di yung katawan. Nagkatawan tao. At ba't naman siya nagkatawan tao? Sa Filipos 2, versikulo 5 patuloy. Ito po ang nakasulat sa talata. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos. Ano siya, kapatid na Willie? Nasaan yung Diyos po, Brother Eli? Mas maganda yan dun sa ginagamit ni Bularang Biblia. Ano po ba yun? Bagaman siya ay Diyos. Ayun. Diretso. Pero hindi tayo ganun katalo sira, kapatid na Willie. Opo. Hindi tayo ganun kadispirado, no? Na? Basta basahin mo na lang dyan. Siya, bagamat? Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Tao ba yan? Hindi po, Brother Eli. Bakit? Eh, nakitulad lamang po sa tao eh. Kung alam mo kahulugan ng salitang nakitulad. Opo. Sasabihin mo nga, hindi tao. Eh, sa iglesia ni Manalo, pag nakitulad ka sa tao, tao ka na.
Di ba? Eh kung meron kang kapirasong kaalaman kahit sa logic, kahit bata, pag sinabing nakitulad ka sa Romano, eh hindi ka Romano. Di ba? Tama, yun. You are not, when you say that you are, when in Rome, do as the Romans do, it doesn't necessarily follow na Roman ka na pag nasa Roma ka, di ba? Ganun lang yun. Nakikitulad sa tao, Panginoong Jesus, pero hindi siya tao, di ba? Kaya nga hindi siya tao, nasaan niyo siya Diyos? Nagkatawan siyang tao, di ba? Kaliwanag naman nun eh. At alam mo, napakarami pang mga talatang nagpapatutuo na ang Panginoong Jesucristo hindi sakop ng kalikasan, kapatid na Joseph. Bakit? Bakit po? Eh hindi naman kasi siya umiral dahil sa kalikasan eh. Ang nature kasi, eh meron lang masasabi kang nature nang mayari na ang creation, kapatid na Joseph. Di ba? Tama po. Pero before creation, anong nature ang sasabihin mo ron? Wala, lalabas. Eh kay liwanag nung sinabi, kasama siya ng Diyos. Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Therefore, before creation, ando na siya, kapatid na Joseph. Paliwanag po. Yan ang hindi paliwanagan nila bularan, yan ang hindi nila kinukonteste. Ando na siya bago pa nila lang ang lahat ng bagay. Di ba? O sige nga, kaya ba nilang tutulan yan? Bago pa nila lang ang lahat ng bagay, siya'y naroon. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Dan, ibig sabihin, present siya sa creation, kapatid na Joseph. Tama po yun. May bata sa eskwela, maintindihan yan eh. Nag-roll call. Divina Gracia, present. Sasagot yun. Hindi ba, no? Eh, pag sinabi ng bata na present, alam niya, andun siya, di ba? Sa Iglesia ni Cristo, sabi ng Biblia, si Cristo present sa creation. Sa Iglesia ni Cristo, pinapalagay nila na si Cristo'y absent. Andun nakaliwanag ng nakasulat eh. Alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. At alam mo yung kanyang presence, kapatid na Joseph? Ano po? Glorious presence. Glorious. Alam mo kung bakit? Bakit po? Nung gumagawa ang Diyos, bago pa nga gawin ng Diyos, glorified na siya eh. Pakinggan nyo sa isang talata ng Juan. Yan po'y nasa 17 at 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Bago pa pala maging gayon ang sanlibutan nagtamo na siya ng kaluwalhatian, kapatid na Joseph. Ang katunayan na siya nagtamo na ng kaluwalhatian bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Pakinggan nyo sa Hebreo 1. Basa. Ganito po ang sinasabi naman sa aklat po ng Hebreo. Ito po'y nasa Kapitulo 1 at ang talata po ay 5. Sapagkat kangino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Tuloy. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Ngunit, tungkol sa anak, ay sinasabi, ano sabi sa anak? Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Kita mo na, yung palang anak may setro ng katwiran. Maluwalhati na no, kapatid na Joseph. Ngayon, meron sinabi yung isa nating caller na iglesia ni Manalo, na ang sabi niya,
Yun sa 44:8 raw yata ng Isaias yun, kapatid na Josel. Pakibasa mo nga, kapatid na Willie. Ito po ang sabi po sa 44:8 ng Isayas. Kayo'y huwag mga takot o magsipangilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una at ipinakilala. At kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Ayan. Wala raw ikang nakikilalang iba. Pagka raw si Kristo Diyos, dapat may kinikilala siyang iba. Di ba, kapatid na Josel? Oo, lalabas. Yun ang kanilang sinasabi. Pero dapat maintindihan dyan sa talata na yan, may Diyos baga liban sa akin. Kanino sinasabi ng Diyos yan? Hindi ba sa Israel? Ha? Apo. Wala ka akong nakikilalang iba. Sabi niya sa Israel. Kailan niya sinabi? Nung hindi niya pa ipinakikilala si Kristo, kapatid na Joseph. Ha? Hindi pa naman nagkakatawan tao, Panginoong Kristo, nung sabihin nito Ha? At ang pinagtatapatan nito, mga taong Israelita, mga Israel. Di ba? Kung sasabihin ng Diyos, wala akong nakikilalang iba, meron bang tututol na Israelita? Wala naman silang ipinakikilala pang iba Di ba? Pero, nung ipakilala niya ang Panginoon Kristo, iba ito. Kapatid na Joseph. Mapapansin mo, walang may Diyos pa ba liban sa akin? Walang malaking bato. Ayun sabi, may Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Hindi naman sinabi diyan, wala akong nakikilalang ibang Diyos. Meron ba nakalagay diyan? Sige nga. Ang sinabi niya diyan, wala siyang nakikilalang iba na malaking bato. Di ba? May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Ang tinutukoy dyan ngayon yung malaking bato, wala siyang nakikilalang iba. At ipagpalagay mo nang yung Diyos nga ang sinasabihan niyang, yung pagka-Diyos ang sinasabi niyang wala siyang nakikilalang iba. Meron naman talagang paliwanag dyan Hindi pa naman ipinakikilala ang Panginoon Kristo nun kapatid na Josel At kung si Kristo ngayon tatanggihan mo yung na yan na hindi nga ang concern dyan yung time element. Si Kristo ba'y malaking bato o hindi? Ha? Hindi ba sa Biblia ang tawag sa ating Panginoon Kristo sa 16:18 ng Mateo, Petra? Malaking bato yun, di ba? Apo. Pagka ito'y pangangatwiran mo, lalabas, hindi na malaking bato si Kristo. Tututulan ng iglesia ni Manalo ang kanilang sarili, sapagkat sa kanilang pasugo, nakalagay doon, si Kristo ang bato ng Mateo 16:18. Malaking bato yun, dahil yun ay Petra, kapatid na Joseph. Apo. Kaya, in essence, para ito'y ma-reconcile, i-consider mo yung time element. Nung hindi pa ipinakikilala si Kristo, sabi ng Diyos, wala akong nakikilalang iba, walang malaking batong iba. Di ba? Pero nung ipakilala niya, hindi niya nasasabihin yun. Dahil ipinahayag niya na, nagkatawan tao na yung kanyang anak, ipinahayag niya na ang kanyang anak sa lupa, nang dalhin niya sa sangkalupaan. Balikan natin ng Ebreo. Ito po ang sinasabi sa Ebreo sa 1 at ang talata po ay 5. Sapagkat ang ino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli, ako'y magiging kanyang ama, at siya magiging aking anak, at muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kailan siya ipinakilala? Nang dalhin na siya sa sangkalupaan, kapatid na Josel. Di ba? Yun. Kaya noon siya ipinakilala. Pero before that, sabi ng Diyos, sa Israel, wala akong nakikilalang iba. Walang ibang malaking bato. Tama yun
Dahil wala pa si Kristo nun, hindi pa niya pinapakilala, hindi pa nagkakatawan tao. Pero nung dalhin niya na sa lupa ang kanyang panganay na siya ang Panginoon Kristo, ipinakilala niya ito, kapatid na Joseph. Ang sabi niya nga sa 8, tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan, O Diyos, magpakailanman. Ang tawag nung ama dun sa anak Diyos di ba? Opo. Yan ang nakasulat sa Biblia. At alam mo, yan diwa na yan, natutunan niya ng mga apostol, kapatid na Joseph Ang isang pruweba si San Pablo. Sa Galacia, ganito ang sabi niya sa 1:10. Ito po ang nakasulat. Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos. O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Hindi pala ayon sa tao yung ebanghelyo, kapatid na Willie, no? Opo. Kanino galing yun? Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin. Sino nagtatanggap sa kanya na hindi tao? Kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesu Kristo. Hindi nga pala tao pa yung Hesu Kristo, no? Kasi sabi ni Pablo, ebanghelyo raw, hindi niya tinanggap sa tao, hindi tinuro sa kanya ng tao. Tinanggap niya kay Hesu Kristo. Ano ibig niya sabihin? Hindi po tao si Kristo. Oo, natural. Ganun ang ibig niya sabihin. Pag sinabi mong tao si Kristo, babato ka. Nako, maniwala. Pakalinaw na po ng mga binigay ni Brother Eli na yan. Pagka naman kayo hindi pa nagbago ng paniniwala ninyo, kayo mga naniniwalang si Kristo ay tao, talagang matigas na lang, kapatid na Danny, Brad Willie, ang ating ulo. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang bibigyan natin ng komento yung sinabi ng caller tungkol sa pagkadiyos ng Panginoong Hesus na hinubad daw ito. Hindi totoong hinubad ni Hesus ang kanyang pagkadiyos. Ang hinubad ni Hesus ay ang pagkapantay sa Diyos. Kasi ang Diyos ay espiritu at hindi nanatili si Hesus sa kalagayang espiritu kundi siya ay nagkatawang tao na may laman at dugo. Kaya nga pinasasamba pa rin siya sa mga anghel dahil hindi nawawala ang pagkadiyos ni Hesus maski siya ay nasa kalagayang tao. At tungkol namang sa pagkakaila ni Pedro ng 3 beses kay Hesus ay nagsinungaling ba si Pedro? Nang sabihin ni Pedro na hindi niya iiwan at sasamahan niya si Hesus hanggang kamatayan, ay totoo yon sa kanyang sinabi. Pero ang tao ay may kahinaan, kaya ang kanyang sinabi ay hindi niya natupad. Hindi masasabing nagsinungaling agad si Pedro, liban na lang kung nagsinungaling na siya sa umpisa, gaya ng ginawa ni Judas kay Hesus. At tungkol naman sa pagkapanganak ni Hesus, ito ay hula. Alam naman natin na kapag hula ay mangyayari pa sa hinaharap. Hindi yang nangyari sa panahon ng wala pang pasimula. Ang kalagayan pa niya noon ay verbo. Ang verbo ay Diyos. Kapantay niya ang Diyos sa kalagayan. Magkasama na sila sa wala pang pasimula ng paglikha. At nang magkakatawang tao na ang verbo, nang nagdedeklara ang Diyos Ama at pa siyang gagawin. Ang magkakatawang taong verbo ay magiging kanyang anak at ipapanganak sa takdang panahon. At nangyari nga yan sa Ilog Jordan nang ipinakilala ng Diyos ang kanyang sinisintang anak. At ang sinumang sasampalataya kay Hesus ay ipinanganak rin ng Diyos. Kaya ang pagiging anak natin dahil isinugo niya sa atin ang espiritu ng kanyang anak. Kaya natatawag natin ang Diyos na Ama. Ganoon rin pagkapanganak kay Hesus. Isinugo ng Diyos ang kanyang espiritu at bumaba kay Hesus sa anyong kalapati. At doon narinig ang tinig ng Diyos sa langit. Pinakilala ang kanyang sinisintang anak. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.